Maingat na inilayo ni Luis si Gabriela, mula sa pagkakayapos nito sa leeg niya. Hindi niya alam pero hindi siya nag-iinit sa mga halik na ginawad nito sa kanya. To think about it, hindi naman niya ito girlfriend, hisling iyon ang tamang matatawag dito. What's wrong with you, Luis? Nagsalubong ang kilay nito, sa ginawa niyang pagbitiw mula sa mga labi nito. Napasapaw siya sa kanyang noo, pagkatapos ay tinitigan niya ito. I am sorry Gab, but this is not right, pilit niyang iniwas ang sarili mula dito. But we used to do this. Pagpumilit ng babae at muling inilapit ang labi nito sa mga labi niya, akma siyang muling sunggaban ng halik nito. Maagap naman siya, at dagling umilag, maingat pa rin niyang inilayo ito, kahit naiinis na siya dahil sa kalandian nito. Naninibago siya sa sarili niya, noon kahit sino-sinong babae ay hindi niya sinasanto, pero ngayon bakit naasiwa siya, at hindi niya gusto ang ginagawa nila. This is new to him, why? Oh come on honey, what wrong, I want you beside me. Muling sabi nitong tumitig sa kanya, sabay kagat ng labi nito. Pinaghahaplos nito ang gawing chest niya. Hindi niya alam, kahit anong pang-aakit nito sa kanya ay wala iyong epekto, halos lumuwa na nga ang kaluluwa nito sa suot nitong pulang gown, pero wala iyon para sa kanya. Isa lang iyon bagay na normal sa kanyang paningin. Muli na naman itong lumapit sa kanya, at maingat na nilalaro nito ang necktie niya. Sadyang idinikit nito ang malulusog nitong ano sa gawing chest niya. Don't tell me you don't like me, you don't like me on how I sent you to heaven last time we had it in my house, malanding sabi nito sabay tapo ng isang malagkit na tingin. Well, yes Gabriela is a great partner, pero iyon lang at wala nang iba. Masarap itong magtrabaho, pero iyon lang at wala na. She's nothing but a sort of a whore, and she easily jump into someone's bed, without commitment except for money. Napangiwi tuloy siya sa kanyang naisip. Come on honey, let's do some games, you know what I mean right? Sabi pa nitong kinagat-kagat ang baba niya, then she started to kiss his neck down to his collarbone. Gab, please stop it, I am tired. Muli niyang tanggi sabay na inilayo ng kunti ang sarili sa babae. Oh come on just a minute Luis, pagpumilit nito sabay dama sa bahagi ng puso niya. Bahagya itong natigilan, when she don't felt his friend at the moment, nagsalubong ang tingin nitong pinukol sa kanya. Luis, are you mad with somebody else? Sambat nito sa kanya at marahas na umatras. Nagliliyab ang titig nitong nakatingin sa kanya. Sa narinig niya sa sinabi nito, biglang sumagi sa utak niya ang mukha ni Molly. Bakit? Bakit niya naisip ang personal maid niya? Lumunok siya bago nagsalita. Isipin mo ang gusto mong isipin Gab, pero that's nothing to do with us. We are not a couple, if you don't mind, diretsahang wika niya dito. Nakita niyang napatiimbagang ito sa narinig mula sa kanya. But I like you. Let's end this here. Kung wala ka ng ibang sasabihin, I'll gotta go, sabi niya at dagling tumalikod. Naiwan ang babaeng nakanganga sa narinig, at blanko ang ekspresyon nitong nakasunod tanaw sa kanya. Kung bastos man siyang matatawag sa pagtalikod niya dito, in a very least, naging totoo siya dito at sa sarili niya. Nakakapagod din minsan ang mga ganitong bagay, he needs a break. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan, inayos muna niya ng kaunti ang suit niyang nagusot, at muling humakbang papasok sa bulwagan, mura ni Luis nang hindi niya mahagilap si Molly sa lugar, kung saan niya ito iniwan kanina. That woman, where did she go? Reklamo niya sa loob-loob, habang abala ang kanyang paningin sa kalilinga sa buong lugar. Sinuyod na niya lahat ng sulok pero hindi niya ito mahagilap. Naiinis siya, pero nag-alala siya para dito. Saan ba ang babaeng iyon nagpunta? Kasalanan niya ito, iniwan niya itong walang sabi-sabi ng dahil lang kay Gabriela. Wala sa sariling gumawi siya sa direksyon, kung saan malimit na lang ang mga panauhin na kanyang nakakasalamuha. Ilang hakbang ang kanyang ginawa, nang biglang nahagip ng kanyang paningin ang dalagang nakaupo sa harap ng minibar, at tumutungga ng alak. Napatiimbagang siya na hindi niya namamalayan. Molly was with a man, they are chatting and laughing, as if they were that close. Parang naiinis siya sa kanyang nasaksihan. Saglit lang siyang nawala, iba na ang kasama nito. Anong klaseng babae ito?
He doesn't have a right to get mad, because they are not in a relationship, at sino ito para pagtuunan niya ng pansin, she is just his maid. But seeing her with a man made him so furious, and want to explode any minute. Gusto niyang tapunan ng suntok ang lalaking kasama nito. Napakislot siya, why do he felt this way, is he that mad? Pinilit niya iwaglit ang inis na nararamdaman but he can't. Maya-maya ay nakita niyang akmang mabubuhay si Molly sa ibabaw ng counter, then the man automatically protected her head, from hitting on top of the counter. He secretly wished that he is the one sitting beside her, and protect her. Napatiimbagang siya, at malalaking hakbang ang kanyang ginawa patungo sa gawin nito. Nang makita niyang akmang tatayo ang lalaki, ay daling niyang pinigil ito. She belongs to me. Walang preno-prenong deklara niya. Wait, she is also with? Ani ng lalaki sabay hapit kay Molly. Hindi na niya pinatapos ang lalaki sa ibig nitong sabihin. She belongs to me alone and me alone. Sabay tiimbagang na tumitig siya sa lalaking kasama ng dalaga. Nagdidilim na ang paningin niya, kaya bago pa siya makagawa ng eskandalo, ay dali siyang lumapit dito, buong puwersa niyang pinasan si Molly, na sa sandaling ito ay walang kamalay-malay. Kita niyang nagulat ang lalaki, hindi ito nagtangkang pigilin siya, sa halip ay hinayaan siya nito. Nakasunod tanaw lang ito sa kanila, papalabas ng bulwagan. Rinig niyang bamulong si Molly, and she's totally drunk and wasted. Walang imik-imik na binabay niya ang hallway, habang karga-karga niya ang dalaga. Nilisan nila ang lugar pasan ng kanyang special na personal maid. Ano ba itong pinagagawa niya? At parang hindi na ito normal, sa personal maid. Sobra ang reaksyon niya. I hate you man, mura ni Luis sa sarili. Maya-maya habang malapit na niyang sinapit ang parking lot, ay biglang gumalaw at bamulong ang dalaga. One cocktail please, sabi pa nitong kinumpas ang kamay sa ere. Napangiwi siya sabay kagatlabi. Dahil lantad sa paningin niya ang maputi, at makinis nitong kilikili. Nag-iiba ang katawan niya, naiinis siya sa sarili niya, dahil sa simpleng kilikili ni Molly grabe ang reaksyon ng katawan niya. Samantalang kanina, ay halos maghubad na si Gabriela ay tigang pa rin siya. One cocktail please, nasisinok na muling sambit ni Molly. Hey can you shut up? Saway niya pagkatapos dagli niya itong pinaupo sa ibabaw ng hood ng sasakyan niya. Nangangalay na ang braso niya sa kakarga dito. Akma na sana niya itong bitawan, pero parang wala na itong lakas na umupo mag-isa at mabubuhay, kaya maagap at wala sa sariling hinawakan niya ang magkabilang biwang nito. Oh she, bulalas niya habang hapit-hapit niya ang katawan nito. Pinagpawisan siya ng malagkit, dahil kanina pa siya nagpipigil. Nang mapansin niyang dahan-dahan minulat ni Molly ang mga mata sabay titig sa mukha. Kasunod ay isang napakatamis na ngiti ang pinakawalan nito. Napalunok siya dahil parang naaakit siya sa simpleng ngiti nito, she looks very pretty in his eyes. Alam mo gwapo ka sana, pero ang yabang mo, lasing na singhal nito, habang sumisinok. Napangiti tuloy siya sa narinig, what's with her words, normal na sa kanyang sabihan siya ng gwapo, pero ang isang kakaiba. Parang hinaplos nito ang puso niya. At saka alam mo may nakita ako kanina ganito sabi pa nito sabay taas ng dalawang palad nito, at pinatong sa balikat niya. Alam niyang lasing na ito, pero natagpuan na lang niya ang sariling nakikinig dito. Nang may patong nito ang dalawang palad sa balikat niya, saka ito tumitig sa kanya, malamlam ang mga mata nito. What? Wala sa sariling na intriga siya sa susunod nitong sasabihin. Ngumiti na naman ito sa kanya. Hindi niya alam pero bakit ang mga ngiti ng dalaga, ay kay gandang pagmasdan. Na tila ba gusto na lang niyang titigan ito buong magdamag. Ano ganitong ganito, patuloy nito na dahan-dahan nilapit ang mukha sa mukha niya, hanggang kusang nitong nilapat ang mga labi sa labi niya. Napalunok siya at nagulat sa ginawa ng dalaga, is she kissing him? Yes absolutely, he feels her lips rubbing towards him. He tasted her sweet wet lips. Dama niyang hindi ito marunong humulik, but then he feels an excitement towards her. Kaya nadala siya dito, kahit hindi ito marunong humulik, pero it feels good on him, and suddenly he guided her on how to do it. Hanggang sa ginaya nito ang ginawa niya, at kusang gumalaw ang kamay niya,
at mas lalo niya itong hinapit-padikat sa katawan niya. Gustong-gusto niya ang mga dampi ng mga labi ni Molly. Mainit iyon at banayad, it really feels good. He started on exploring her delicate skin, hinaplos niya ang makinis nitong likod. His lust almost devouring his senses. Ilang saglit ay bigla siyang natauhan. This is bad. Hindi tamang samantalahin niya ang kalasingan nito. He is too excited to do more with her, but for the innocent lady like Molly, he needs to endure it. Kaya maingat niyang inilayo ang mukha sa mukha nito. Nakita niyang nagulat ito, at tumitig sa kanya pagkatapos ay dahan-dahan nitong binuka ang bibig. Ganon iyon nakita ko kanina, they kissed, lasing pa ring sabi nito. Nang narinig niya ang sinabi nito, parang nagsikip ata ang dibdib niya. Is she did it on purpose? Is she did it only to demonstrate what she saw earlier? Napatiimbagang siya na parang binuhusan siya ng yelo sa katawan, his excitement slowly fading. Come on, let's go. Marahas niyang binitawan ito, at dagling tumalikod, sadyang nakalimutan niyang lasing ito. Ang bastos mo talaga, sabi nito. Napasuray-suray na bumaba mula sa pagkakaupo sa ibabaw ng hood. Marahas niyang binuksan ang passenger seat, upang makapasok ito. Pero tumigil muna ito sa harap niya, at sinuyod siya ng tingin. Nanindig tuloy ang balahibo niya, at napabaling niya ang paningin sa ibang direksyon, baka kung ano pa magawa niya dito, kanina pa niya tinitimpi ang ibang nararamdaman ng katawan niya. Ang yabang mo porket mayaman ka. Sigaw nito habang dinuduro ang dibdib niya. Lahat sigurong ayaw kong ugali sa isang lalaki ay nasa sa iyo na, at mas lalong naiinis ako sa iyo, dahil hindi mo man lang inintindi nararamdaman ko, siguro, napahinto at suminok ng ilang beses. Siguro gusto mo talagang ipamuka sa akin na galing ako sa hirap, ang sama-sama mo, sabi nitong suminok dahil sa kalasingan. At nang matapos ay wala sa sariling sinandal nito ang noo sa dibdib niya, at ilang saglit narinig niyang humagulaw ito ng iyak. Naiinis nga ako sa sarili ko kung bakit sunod-sunuran ako sa iyo, pero iyon naman dapat kong gawin di ba? Dahil maid mo lang naman ako, maid lang ang pagtingin mo sa gaya ko, at kahit kailan hinding-hindi iyon magbabago, sabi nitong mas gumaralgal ang boses habang miminsang hinampas ang dibdib niya. Napalunok siya matapos marinig ang sinabi nito, kahit lasing ito naniniwala pa rin siya sa bawat katagang binitiwan nito. Ganon ba talaga siya kasama, hindi naman niya sinasadya iyon. Dahan-dahan niyang kinilos ang mga braso niya, upang yakapin ito mula sa pagkakasandal sa dibdib. I am sorry hindi ko sinasadya, I am sorry, wala sa sariling panay ang haplos niya sa makinis nitong likod. Biglang lumayo ito mula sa kanya, at tumitig ng derecho sa mga mata niya. Sorry. Akala ko ba wala sa bokabularyo mo ang salitang sorry, bakit nag-so sorry ka? Dahil nakokonsensya ka dahil sa sinabi ko ha. Sambat nito sa kanya. Walang namutawing salita sa bibig niya, kusang kumilos ang kamay niya, at bigla na lang niyang hinapit ito ng mahigpit na yakap. I am sorry, bulong niya. Narinig niyang mas lalo itong umiyak ng umiyak. Hanggang sa bulong nito, sumusuka na pala ito sa kanyang harapan. Napakislot siya at sabay inilayo ito sa harapan niya. Molly, you did this to me twice, singhal niyang hawak-hawak ang magkabilang balikat nito. Stop it. Stop it. Saway niya dito, habang inilag ang sarili. Nang bigla nitong inangat ang ulo, sabay titig sa mukha niya. She threw a cute smile. Oh, what she's thinking, he murmured while his cheeks were very red. Gusto ko nang umuwi, mahinang sambit nito, at bigla na lang pumikit ang mata nito at nawala ng ulirat. Maagap at dali niyang nasalo ang dalaga. She always the cause of his trouble. Wala sa sariling ipinikit niya ang mga mata, at sunod-sunod na hinga ang kanyang pinakawalan. Kailangan i-relax na muna niya ang sarili, baka kung ano pa ang magawa niya sa babaeng ito.